Mag-prepare muna tayo ng ingredients. Kaninang hopia, kape at Spanish bread. Former Chief Justice Sushila Karki. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Okay naman po kami dito. Okay na okay. Maraming salamat po sa prayers ninyo na kami ay maging safe. Okay po kami. Maraming salamat po. Prepare muna tayo ng ingredients para sa magluto ako ng hopia. Merienda namin. So, dyan muna kayo. So, okay na to. Rest lang natin ng 30 minutes. Gawa tayo ng segundo. So, ito na lang yung natira sa binake ko kaninang hopia. Ayan po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Sa amin po dito ay maulan. Naririnig niyo po ba yung yung patak ng ulan? Malakas ang ulan dito sa amin. So anyway, mag-time check muna ako. It's 3:45 ng hapon. And ayun nga, malakas ang ulan. So, ngayon, habang nag-iintay pa kami ng update galing sa kinauukulan at habang may curfew pa din dito sa amin. So, bawal pa kaming lumabas unless nabibili kami ng mga necessities. So, ngayon, ang ginawa ko ay nagluto ako ng aming paboritong Spanish bread. So, ito ang aming merienda for today. Actually, basta may gatas at may flour lang ako, okay na ako doon. Solved na ang aming pagkain. Anyway, ayun, kwentuhan na lang ulit tayo maya-maya kasi dito lang muna tayo sa bahay. Pasensya na, saka na ulit tayo magala-gala pag okay na ang lahat. So, dyan muna po kayo, kain muna kami. Kain din tayo, kape at Spanish bread. Hello! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po sa aking munting channel. Kamusta po kayo? Kamusta po ang inyong mga araw? Sana po ay okay po ang lahat. So, muli andito na naman po ako. At may panibagong kwento. At this time, ito ay good news. So, alam ko po, nabalitaan nyo na siguro na may napili ng iuupong bagong interim Prime Minister. So, ayun. So, kaya masaya ang lahat at hoping na magtutuloy-tuloy na ang panibagong simula ng bagong Nepal. So, kilalanin po natin. Pakilala ko po sa inyo kung sino ang napiling interim Prime Minister. So, before yon, sabihin ko din kung sino yung mga pinagpilian or isinuggest mahaba kasi yung deliberation
bago bago maiupo ang interim prime minister, which is nangyari kagabi ang kanyang oath taking. So, ang mga pinagpilian is, I think, nasabi ko na last vlog, ang mayor ng Kathmandu na si Valencia, Mayor Valencia, isa siya sa mga pinagpilian at isinadjust ng mga grupo ng kabataan dahil sa kanyang mga nagawang magagandang proyekto dito sa Kathmandu. At ang isa pang isinadjust ay ang mayor naman ng Daran na si Harka Sampang, Mayor Harka Sampang ng Daran. Marami din siyang nagawang magaganda sa doon sa Daran, kaya isa siya sa mga isinadjust ng mga Gen Z. At ang isa pang pinagpilian ay si Kulman Gising. Siya ang former managing director ng Nepal Electricity Authority, which is, bakit siya isa sa mga napili ay before him, may 18 hours na load shedding ang Nepal. So, nang maupo siya sa NEA, ay nawala yung mga ito. Tinuturing siya ng mga Nepalese na light ng Nepal kasi siya ang nagpatanggal ng brownout. So ngayon, ang napagkasunduan na iuupo bilang interim prime minister ay si former Chief Justice Sushila Karki. She is 73 years old at siya ang nag-iisang babae na naging Chief Justice at siya rin ang nag-iisang babae na naging Prime Minister. So, ayun, finally ay meron na kaming Prime Minister. So, ano ang magiging work niya? So, itong interim Prime Minister ngayon, so siya ang President ang nag-appoint sa kanya. So, nag-oath taking siya kagabi. And then, siya ang magpo-form ng mga ministry. So, siya ang pipili ng mga magiging ministry like Finance, Home Minister, kasi 'di ba, wala talaga currently yung mga ministers na to. So, kaya iyon, siya ang mag-a-allocate sa mga susunod na araw or siya ang mamimili. Parang sa Pinas, siya ang magpipili ng magiging gabinete. Ganon. So, ayun, kaya masaya ang lahat and hoping na sana ay magtuloy-tuloy na ito. Ang nagsilbing maliit na ilaw na galing sa Pilipinas ay naging malaking parte ng Nepal. Naging malaking parte ng pagbabago. So may mga nagko-comment din or maraming nagsasabi na mahirap makabangon ang Nepal, bagsak ang economy, mahirap magsimula ulit, galing yan sa buwis ninyo na sinunog nyo, so panibago na namang simula. So, ang masasabi ko po dyan, in my opinion, again, lagi ko pong sinasabi yan, in my opinion ko po or sa aking point of view at sa aking pagkakaintindi, masasabi ko po dyan ay, kung naalala nyo, na-struck ng lindol ang Nepal last 2015. So, at that time, lahat ng bahay, hindi naman lahat, most ng mga bahay ay nagiba. Alam ko na nabalitaan nyo din po ito. At may mga landmarks na nagiba din kasi sobrang laki ng lindol or sobrang lakas ng lindol. And isa sa mga famous landmark na nasira is yung Darara, yung Basantapur na years nang nakatayo. Pero bagamat nasira ang mga ito, dahil sa pagtutulong-tulong
local and international. Muling, after 10 years, muling naitayo ang Darara. Muling naitayo ang Basantapur. Mas maganda pa. Kaya, ang sa akin lang po is, nasunog man ngayon lahat, after I believe, na makakaahon din ang Nepal sa mga susunod na taon. Dahil katulad na nangyaring lindol, after 10 years, muling nakabangon ang bawat mamamayan sa pagkakalugmok ng nasabing lindol. So, ayun po. Kaya ang pag-asa, basta nagkapit-bisig, nagtulong-tulungan ang bawat mamamayan, ay muling mabubuo at mababago ang Nepal. So, ayun, masaya po kami at maraming salamat po sa prayers nyo na magkaroon kami ng maayos na gobyerno. So, moving forward, naniniwala po ako na ito na yung simula ng pagbabago na magaganap sa dito sa bansang ito. Ayun, so on a lighter note, kasi sa mga susunod na vlog, sabihin ko sa inyo kung ano yung update. By light na lang kasi ano yung magiging update kung sino yung mga mapipili niyang mga ministers. But hopefully, yeah, we are hoping na magiging maayos na ang takbo ng gobyerno dito ngayon. So, ayun lang po. Yun lang ating vlog for today. Maraming salamat po sa patuloy niyong panonood ng aking mga videos. Maraming salamat sa bawat like, comment, at shares po ninyo. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Sobrang thank you po sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aming channel at hindi pa nakasubscribe, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. Hanggang dito na lang po muna. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye. Ginagawa mo! If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.